LeBron James may sinabi kay Anthony Edwards pagkatapos malaglag sa Game 5. Ngunit bago yan ito muna, ang Game 6 bakbakan sa pagitan ng New York Knicks kontra Detroit Pistons sa teritoryo ng Pistons. 3-2 po ang serye pabor sa Knicks, isang panalo na lang para makaakyat na sila sa second round. So first quarter ay mainit agad ang Knicks kung saan double digit po agad ang abanti nila sa first quarter, mukhang gusto na talagang tapusin ng New York Knicks ang series na ito. Pero second quarter ay may counter ang Detroit, grabe talaga itong Pistons, walang safe na lamang po kapag sila ang kalaban. Binura ng home team ang bitbit na lamang ng Knicks na kung saan umabanti pa sila ng 2 points dahil sa buzzer beater dito ni Malik Beasley para isara ang unang kalahati ng bakbakan. Sa second half mga kaibigan ay grabe ang bawian ng puntos kung yung Knicks ay gusto nang tapusin ang series dito sa Game 6, yung Pistons naman ay gustong-gusto pa ng Game 7, gustong i-comeback ang series. Kung magawa nila, history po talaga sa NBA, down 3-1 na nakabalik pa. Last 1 minute sa fourth quarter mga kaibigan, lamang dito ng isa ang home team, lupit ng clutch defensive effort dito ni Ausar Thompson. Ibang klase ang depensa niya kay Brunson na nag-commit nga ng turnover ang superstar ng New York. Lupit po ng depensa ni Ausar, ito lang din naman ang kakambal ng dumi-depensa rin kay Steph na si Amen Thompson ng Houston Rockets, matinik sa depensa ang magkapatid. Ngunit ang huling nangyari ay hindi mo nga aasahan mga kaibigan, grabe pinag-skates lang naman ni Jalen Brunson si Ausar Thompson at pamukol ng threes. Parang walang bantay si Brunson, pinagpag ang depensa ni Ausar, sa huli nakuha ng Knicks ang panalo at i-move by Jalen Brunson. Well, dahil sa panalo nila ay akyat na sila sa second round ng playoffs at makakalaban po ang defending champion na Boston Celtics. Mukhang napakagandang laban ito mga kaibigan kasi parehong may mga magagaling na posisyon uno at parehong dominante din ang mga big man ng magkabilang kupunan. Exciting ang mangyayari sa series na ito. Kayo, ano prediction nyo dito sa second round playoff series matchup ng Celtics against the New York Knicks? Mag-comment lang. Ngayon ay dito na tayo sa sinabi ni LeBron kay Ant-Man pagkatapos malaglag sa Game 5, kung saan nagbili na si LBJ kay Anthony Edwards na talunin daw si Stephen Curry sa second round. Hindi pa nga natatapos ang laban ng Warriors kontra Rockets, mukhang alam na talaga ni LeBron na Warriors ang mananalo. So sinabi na niya kay Ant na kumbaga talunin mo ang greatest shooter. Now, what's the next step? You already know it. Come on. All right. What's the conversation? Okay, yes sir. Isa si LBJ ang nakasukat sa lakas at tibay ng GSW, matapos silang matalo ng Dubs sa huling banggaan nila sa regular season. At sinabi niya sa interview matapos ang game na iyon na isang dynamic team ang Warriors ngayon dahil sa dagdag na Jimmy Butler. Ani pa niya ang lakas ng gold-blooded ngayon ay magkapareho sa lakas nila noon na may Kevin Durant pa sa GSW. So grabe, ibig sabihin malakas talaga ang Dubs. Si LeBron po ang nagsabi mga kaibigan. Hindi pa natatapos ang series ng Warriors kontra Houston Rockets pero marami ngayon ang nagsasabing sure win na ang GSW sa Game 6 bukas. Kayo mga kaibigan, matatapos na kaya ng GSW ang Rockets sa Game 6 sa mismong baluarte nila sa Chase Center? O may Game 7 pa? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Ito, pakinggan natin ang sinabi ni LeBron kay Ant-Man Anthony Edwards at tungkol rin sa sinabi niya sa Warriors noon. 2 weeks pretty easily. I mean, I've been a part of them making big acquisitions to change their dynamic of their team before. And had to go against them when they added Kevin Durant. So, I mean, Jimmy Butler is great, and he adds a toughness to him. He adds a championship DNA type of guy. But it's always the same. They always figure it out. They always add somebody that makes them dynamic.